Ang Pilipino, maraming salamat. Inilahad na ni Pangulong Gloria Arroyo ang kanyang pinakahuling ulat sa bayan kanina. Bukod sa pagbibida sa mga nagawa ng kanyang administrasyon sa nakalipas na 9 taon, maanghang ang banat ng Pangulo sa kanyang mga kritiko, lalo na sa isyu ng umano'y katiwalian sa administrasyon at pag-aamyenda sa ating saligang batas. Pero may mahalagang inabangan po sa kanyang State of the Nation Address at yan po'y binantayan ng buong pwersa ng ABS-CBN News kasama si Julius Babaw. Julius? At live mula sa Batasang Pambansa, nagpapatrol kasama natin si Nadia Trinidad. Julius, lalaban hanggang sa huling sandali, mananatiling Pangulo hanggang sa huling segundo ng kanyang termino. Yan ang buod ng huling State of the Nation Address ni Pangulong Arroyo. Isa-isa niyang binuweltahan ng kanyang mga kritiko mula sa paratang ng katiwalian hanggang sa ambisyong manatili umano sa poder. Pero ang interesante dito, Julius, hindi niya tuwirang sinabi kung tinutulak nga ba niya o hindi ang tsa-tsa, binuweltahan lang niya ang mga tumututol dito. At wala rin siyang binanggit ukol sa kanyang mga plano pagkatapos ng 2010 kung nais nga ba niya maging Prime Minister sa ilalim ng isang bagong saligang batas. Ang pinagsigawan lang ni Ginang Arroyo, hindi pa tapos ang kanyang trabaho, hindi siya lame duck president. Nagsimula ang ulat sa bayan ng Pangulo sa isang sandali ng panalangin para sa isang dating Pangulong may sakit. Please join me first in a moment of prayer for President Aquino. Gaya ng inaasahan, isa-isang binida ni Ginang Arroyo ang magagandang nagawa ng kanyang administrasyon pagkatapos ng 8 taon. Di man daw siya mabango sa tao, napalago naman daw niya ang ekonomiya na hindi napaluhod ng krisis sa buong mundo. I did not become president to be popular. To work, to lead, to protect and preserve our country, our people, that is why I became president. Pinagmalaki ang mga napagawang kalsada, tulay, patubig at airport at mga programang tumulong sa mahihirap sa larangan ng edukasyon, emergency employment, pangkalusugan, pabahay, microfinance at conditional cash transfer. At gaya ng kanyang nakagawian mula pa noong una niyang SONA, bitbit ni Ginang Arroyo sa plenaryo ang ilang ordinaryong tao na magbibigay mukha sa mga bagay na ito. Narito si Jennifer Silbor, isa sa 10 milyong trainee. Natuto siya ng medical transcription. Now, as an independent contractor and lecturer for transcriptions in Davao, kumikita siya ng 18,000 pesos bawat buwan. Good job, Jennifer. Sa isyu ng murang gamot, nagsimula siyang bumanat sa oposisyon, partikular sa principal author ng Cheaper Medicines Law sa Senado na si Senador Mar Rojas, ang presidential aspirant na minsang nagmura sa isang rally laban sa administrasyon. Pursuant to law, we are placing other drugs under a maximum retail price. To those who want to be president, this advice: if you really want something done, just do it. Do it hard. Do it well. Don't pussyfoot. Don't pander. And don't say bad words in public. At dito tuloy-tuloy ng binuweltahan ni Ginang Arroyo ang mga pinaparatang sa kanya ng kritiko mula sa di umano'y pag-asta bilang diktador. In the face of attentive coups, I issued emergency proclamations just in case. But I was able to resolve this military crisis with the ordinary powers of my office. My critics call it dictatorship. I call it determination. Hanggang sa bintang ng katiwalian. I am falsely accused without proof of using my position for personal profit. Many who accuse me have lifestyles and spending habits that make them walking proofs of that crime. Dito tila may patama pa siya kay dating Pangulong Estrada. Those who live in glass houses should cast no stones. Those who should be in jail should not threaten it, especially if they have been there.
Dinepensahan rin ng Pangulo ang mga batikos laban sa kanyang mayat-mayang pagbiyahe sa ibang bansa. Pero sa mga nag-aabang kung itutulak nga ba niya ang tsa-tsa, ang tanging naging tugon ng Pangulo ay pagbuelta sa mga naging kritiko ng charter change, partikular kay dating House Speaker Jose de Venecia na minsang nagtulak nito pero ngayon tutol na dito. The noisiest critics of constitutional reform tirelessly and shamelessly attempted cha-cha when they thought they could take advantage of a shift in the form of government. Now that they feel they cannot benefit from it, they oppose it. Sa kanyang huling sona, nagpahiwatig ng sentimiento si Ginang Arroyo ukol sa kanyang trabaho na madalas umanong di naiintindihan ng kanyang kritiko. There isn't a day I do not work at my job or a waking moment when I do not think through a work-related problem. Even my critics cannot begrudge the long hours I put in. Our people deserve a government that works just as hard as they do. And to the people of our good country for allowing me to serve as your president, maraming salamat. At sa mga nalalabing araw bago maghalalan, inutos ng Pangulo sa Kongreso na itulak ang mga sumusunod na panukala. Ang Philippine Transport Security Authority Law, ang amyenda sa Public Service Law, paglikha ng Department of ICT, ang pagpapalawig ng CARP, ang amyenda sa BSP Charter, at ang panukalang lilikha ng bagong sin taxes. Julius. Maraming salamat, Nadia Trinidad.